So sa pakikipag-trade ng Golden State Warriors sa team ng Utah Jazz para kay Lauri Markkanen, noong una nga sa proposal na ito ay hinihingi ng Jazz si Jonathan Kuminga, Moses Moody at multiple first round picks. Ngunit hindi nga dito pumayag ang Warriors front office dahil nagkaroon nga ito ng breakout season sa taong ito at sa pag-a-average nga niya ng 16 points per game. Inagawa nga ng batang player na ito na maging second option sa two-time MVP na si Stephen Curry. At naging malaking tulong din si Kuminga kay Klay Thompson at Andrew Wiggins dahil ang dalawang veteran players nga na ito ay patuloy ang kanilang struggle sa seasong ito. Kaya naman nag-take over na si Jonathan Kuminga upang maisalba nga nila ang kanilang standing upang makapasok pa sa playoffs. Ganun pa man ngayong hindi sila pinalad na makapasok sa postseason, mas nakita na nga ngayon ang halaga ni Jonathan Kuminga sa buong coaching staff ng Golden State Warriors kung ano ang kaya niyang gawin sa loob ng court. At ito din ang bagay na isinasaalang-alang ng Warriors kung iti-trade nila ito sa first time All-Star na si Lauri Markkanen. Dahil kung itinuloy nga nila ang trade sa pagitan ng Utah Jazz, siguradong mahihirapan na silang makahanap ng ganitong player sa NBA draft. At isang dahilan nga din kung bakit hindi nila maituloy-tuloy ang trade ay dahil plano nga ng Warriors front office na gawing franchise player ang kanilang mga batang players ngayon dahil hindi na nga bumabata si Steph at Draymond Green. Ngunit sa naging issue nga sa pag-alis ni Klay Thompson sa team ng Golden State Warriors, nangangamba naman ngayon ang Warriors front office kung hindi nila bibigyan ng maganda kasama si Steph ngayong season dahil kung magpapatuloy nga lang na hindi sila makapasok sa playoffs, saan na nga nating magdadalawang isip si Steph na iwanan ang Golden State Warriors dahil nabanggit na nga din ito sa kanyang interview na hindi nga daw niya masasabing Warriors for life na siya dahil sa bilis nga daw ng mga pagbabago ngayon sa NBA. Well, sa pagtanggi nga ng Golden State Warriors na i-trade si Kuminga sa Utah Jazz, nabaling naman ngayon ang kanilang atensyon kay Brandon Podziemski. At ito nga sa ngayon ang hindi binibitawan ng Utah Jazz dahil si Podziemski at multiple first round picks nga lang kanilang hinihingi sa Warriors kapalit ng first time All-Star na si Lauri Markkanen. At sa naging ganitong offer nga ng Jazz sa team ng Golden State Warriors, malinaw na nga sa proposal na ito na hindi nakasama si Jonathan Kuminga. At ang tanging pangakawalan na nga lang sa kanilang lineup ay si Brandon Podziemski. Subalit sa kasamaang palad sa napakagandang offer na nga ng Jazz, hindi pa rin dito pumayag ang Warriors front office. At tila ba parang ang gusto na nga lang ng Warriors ay maging kapalit ni Lauri Markkanen ay ang mga multiple first round picks. Well, sa malabo nga nakagustuhan ng Warriors na makuha ang first time All-Star na si Markkanen. Ayon ngayon sa mga fans ay bakit hindi na nga lang daw si Walker Kessler ang kunin ng kanilang team. Dahil ngayong kasalukuyan sa lineup ng Dub Nation, kulang pa nga rin sila ng legit center na alam nating naging problema nila this season. Kayo mga Lods, sang-ayon ba kayo na si Walker Kessler na lang ang maging priority ng Warriors ngayong off-season? Comment down below lang mga Lods.